Hi mga bata! Welcome po sa ating pong panibagong video discussion sa araw na ito. Ako nga po pala si Sir Jeff at ako naman inyong makakasama sa isang panibagong lesson natin sa ating pong math ngayong araw na ito. At ang pag-aaralan po natin ay may kinalaman po sa paggawa po ng graphs, especially sa bar graphs, at kung paano natin po i-interpret po ito. So bago tayo magpatuloy, kung kayo bago pa lang sa channel na ito, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button, gayon din po ang hit the bell, nang sa ganun kayo po ay ma-inform sa ating mga susunod pang video discussion na gagawin. So sa ating pagpapatuloy, tayo po muna ay pansamantalang yumuko at tayo po ay magpe-pray. Let's pray. Amanahing banal na makapangyarihan ka po sa lahat sa araw na ito, kami po ay humihingi ng inyong pagpatnubay at ng inyong pong karunungan, nang sa ganun ay maintindihan ang aming lesson sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay. So tayo ngayon po ay magpapatuloy sa atin pong lesson. Ang atin pong pag-aaralan muli ay may pamagat na interpreting data in a graph. At ang pagtutuunan po natin ngayon ng pansin ay yung tinatawag na bar graph. So marami pong klase ng graph mga anak. Ilan lang ito, yung tinatawag nating bar graph, yung tinatawag nating pie graph, at marami pang iba. Ang aking i-discuss lang muna po ngayon ay yung sa bar graph. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng bar graph? Pag sinabi po nating bar graph, ito po yung nagpapakita ng display ng frequencies kung ang mga kategorya na ating tinitingnan sa isang data ay akma. Ano po? Akma doon sa sinasabi ng record. Meron po kasi tayong tinatawag na data records. Ngayon, kinukumpara po yun sa pamamagitan po ng tinatawag nating bar graph. Halimbawa, mayroong 5 tindahan. Ang unang tindahan ay kumita ng 5, pangalawa ay kumita ng 4, pangatlo ay kumita ng 3, apat ay kumita po ng 2 at ang panglima ay kumita ng 1. Kung inyong mapapansin po, kung atin po yung gagamitin po sa graph, sa bar graph, ay mapapansin po natin na mayroong pinakamataas at mayroong pinakamababang tindahan na nakapagbinta ng kanila pong mga pinagbibentang mga materials. So ginagamitan po natin yon ng tinatawag na graph. At meron pong 2 uri ng graph mga anak. By the way, ang isang gamit na graph ay upang i-compare mo kung sino yung mas mataas at kung sino yung mas mababa. Mayroon po tayong 2 klase ng bar graph, yung tinatawag nating vertical bar graph at yung tinatawag nating horizontal bar graph. Yung horizontal bar graph ay yung kagaya ng nakikita natin sa screen na pahiga po siya. Ang vertical bar graph naman po ay patayo. Kaya nyo mapapansin, meron po yung nakalagay na ordinal or sequential, meron nominal at categorical. So, ang sinusukat po kasi nito ay it's either nominal or categorical, yung by category. Halimbawa, dagdag na halimbawa ha. Sa isa Pag-ulingin, sa Barangay Pag-ulingin East ay mayroon pong 100 na mga bata. 89 po doon ay meron pong mga 5,000 na mga tao o residente na nakatira sa Pag-ulingin. At ilan po sa kanila, ang 50 to 59 years old sa kanila ay 89%. At ang 60 years old above ay 37%. Yung 40 to 49 naman ay 57% yung dami yung bilang po nila. At yung 30 to 39 ay 28% po. Dito naman po sa younger than 30, yung mas bata pa, yung hindi pa nakakaabot ng 30 ay 19%. Kung ating pong mapapansin mga anak, ito po yung magpapakita sa atin ng kung ilan ang grupo natin. Mako-compare natin kung gaano kadami yung mga kabataan sa mga matatanda o hindi kaya ay ng mga bata pa doon sa mga matatanda. Ano po? I hope na naintindihan natin ang ibig sabihin ng bar graph. Ngayon, alamin po natin yung mga bahagi po ng bar graph o parts of a graph ating aalamin.
Una po ay ating titingnan yung scale. Kung yung mapapansin na nakalagay po dito yung scale, ito po yung may mga numbering na nakalagay dito. Kaya po siya tinawag na scale ay nagre-represent po ito sa dami o bilang. Tandaan po, ang scale ay nagre-represent po ito sa dami o bilang. Next naman po yung labels. Yung labels po, yun po yung pangalan. Ano po? Kagayang number of students o hindi kaya ay colors o kung ano-ano pa. Yung tinatawag po nating interval, ito pong interval na ating nakikita ngayon, yun po yung pagitan. Nasa pagitan, ano ang pagitan ng 0 at 5? So, masasabi natin na 5 counts, di ba? Anong pagitan ng 5 sa 10? 5 counts ulit. Ang tawag po nun ay interval, yung pagitan. O yung tinatawag nating space sa gitna ng in-between numbers. Next naman po, yung tinatawag nating y-axis. Yung y-axis po, ito po yung line na papunta sa taas. Kaya yung nakikita po dito, may line po, vertical line pataas. Ang ibig sabihin po nito ay y-axis or vertical axis or vertical line. At yung nakapahalang naman po ay tinatawag nating x-axis. Yan. Ibig sabihin, naka-horizontal line po siya. Ngayon, yung title, yung pamagat po ng atin pong graph na ginawa. So, anong pamagat? Students' favorite colors. So, makikita natin kaagad dito mga anak na mayroon tayong goal or mayroon tayong layunin kung bakit ginawa natin ito. Anong ating layunin? Para malaman natin kung ilan po o ano ba ang pinaka-paboritong kulay ng mga estudyante. Yan po ang pinaka-title natin. At atin pong sasagutin ang mga iilan po sa katanungan. So kung inyo mapapansin, mayroon pong iba't ibang color dito. May pink, may orange, may yellow, may green, at may blue. Ito po ay nire-representahan sa bawat bata na ang kanilang paboritong kulay ay pula, orange, yellow, green, or hindi kaya ay blue. So kung inyong mapapansin, i-analyze po natin ito. Pag sinabi po natin interpret, ay atin po yung i-analyze o unawain ano ba ang sinasabi ng data or ng tinatawag nating graph na ito. Number 1, may tanong na ganito, what is the most popular color? Ano ba ang pinakasikat na color o pinakamadaming kulay dito? Diba? Ang sagot po ay yellow. So, base mismo sa data na ating makikita, masasagot natin yung mga sumusunod na tanong. I hope na mas madali lang mga anak. Next is, what is the least popular color? Ano yung pinaka mababa na paborito ng mga bata na color? So, yung color pink. Ano po? Kasi siya yung pinaka kaunti lang yung nagkakagusto ng mga bata. Next naman, how many students who like yellow color? Ilan bang mga estudyante ang gusto nila ay ang yellow color? So, titingnan natin, yung pinakataas, pinakadulo ng yellow ay katumbas po siya ng, ito po ay nakaharap po sa kalahati po ng 14 at 16. So, kasunod ng 14 ay 15. So, ang mga bata po na may gusto po sa color yellow ay 15. Sila po ay 15 bata na may gusto sa yellow color. Next naman, how many students like blue and red? Ilang estudyante daw po ang may gusto sa color na blue at red? So, para malaman natin, alamin muna natin ilan ba ang may gusto sa color blue, ilan ang may gusto sa color red, at atin silang pagsasamahin. Ngayon, ang dulo po, ang bar po ng color blue ay, ka-level po niya ay ang 9. At ang ka-level naman po ng red ay 7. So, ang ating gagawin ay 7 plus 9 is equal to 16. So, the answer sa number 4 ay 16 po. Ngayon, which color is your favorite? Sa atin po, personal question naman po ito. Anong pinaka-paborito mong color? Sa akin po, ang aking paboritong color ay pink. Kaya, ako ay color pink ang aking isasagot. So, napakasimple lang mga anak, di ba, ng atin pong pag-i-interpret ng tinatawag po nating graph. Ano po? Especially dito sa ating bar graph. Ngayon, meron din pong tinatawag na single bar graph
at yung double bar graph. Kanina yung ating napanood, ang tawag po doon ay single bar graph kasi meron lamang po siyang isang graph sa bawat isang label. Ano po? Ngayon naman, meron tinatawag na double bar graph at meron din nga minsan triple bar graph. Depende po yun sa items na kanila pong pag-uusapan sa isang data. Pag sinabing double bar graph, it uses two different color or shaded bars to compare two similar sets of data. Halimbawa, dito nakalagay, ang atin pong tinitingnan dito ay sales of different ice cream flavors. Ito po yung title niya. So makikita natin na marami po ditong klase ng flavor po ng ice cream. May mango, may almond, may chocolate, coconut, at saka yung tinatawag nating vanilla. So kung inyo mapapansin, mayroon dalawang color, di po ba? May violet at saka yung may parang green. Yan. So yung violet po ay nagre-represent po yun sa shop A. Yan. At yung isang color naman, yung green, ay nagre-represent yung moss green, ay nagre-represent po siya sa shop B. So may dalawang shop po tayo dito na pinagkukumparahan o dalawang tindahan. Ang shop A at saka yung shop B. Ngayon, meron pong flavor, iba-ibang flavor. Ngayon, ilan? Ang tanong dito, how many mango ice cream were sold by shop A? Ilan daw po ang naibentang mango ice cream sa shop A? Ano ba ang color ng shop A? Siya po ay violet. So, ating titingnan. So, the answer is 100. Ito po yung mango. Yan. At ang kanyang bilang po, ang scale po niya ay 100. Next namang na question. Which flavor of ice cream do people like most in shop A? Ano daw pong flavor ng ice cream ang pinakapaborito daw sa shop A o sa tindahan o yung binibili sa tindahan sa shop A? So titingnan natin ang shop A, ang color niya ay violet. So ang pinakapaboritong flavor ay walang iba kundi ang mango. So the answer number 2 is mango. Number 3, find the total numbers of chocolate ice cream sold by shop A and shop B. So atin daw pong hahanapin. So makikinig lang tayo sa instruction. Ano daw po ang total? Pag sinabing total ay yung addition. Ano daw po ang total numbers ng chocolate ice cream ng shop A at shop B? So tingnan natin po yung chocolate. Ito po yung chocolate. So ang shop A ay meron po siyang kalahati po ng 80 at 100, that is 90. Ano po? Yung sa kalagitnaan nila. Yan, kalagitnaan. So 90. Then ang sa shop B naman ay 80. So 90 plus 80, ipa-plus lang po natin. The answer is 170. So the answer in number 3 po ay 170 po yung total numbers of chocolate ice creams na naibenta sa shop A at ng shop B. Next question, which shop sold 30 coconut ice cream? Alin daw po sa dalawang shop o dalawang tindahan ang nakapagbenta ng 30 pieces o 30 peraso na coconut ice cream yung flavor? So kung ating mapapansin, ito po yung color green na shop. Ano po? So, ang sagot po dito ay shop B. Ito po yung, di ba, may nakalagay na coconut dito. So, ito po ay nasa gitna ng 40 at 20. So, ito po ay, yung gitna po nila ay 30. 20, 30, 40, 50, 60. So, ang kanila pong interval po kasi ay by 20. So, yun pong ating pagbabasihan. So, the answer here is shop B. And number 5, which flavor of ice cream do people like the most in shop? Anong flavor na po ng ice cream ang pinaka gusto sa buong shop? Anong pinaka-paborito nilang ice cream flavor? So the answer is no other than mango. Kasi siya po yung pinakamataas. Ano po? Yan. At dito naman sa shop B ay mango din po ang pinakataas. So yun lamang po mga anak kung paano po tayo mag-interpret ng graph or especially ng bar graph kapag tayo po ay nakaka-encounter ng ganito. Tingnan po natin
na meron po siyang mga parts na kailangan ma-identify natin. Meron po tayong tinatawag na title, meron po tayong tinatawag na scale, meron tayong tinatawag na x-axis, meron tayong tinatawag na y-axis, meron tayong tinatawag din po na label, at meron tayong tinatawag na interval. Kailangan lamang po ay masterin po natin ito at unawain natin yung questions para masagutan natin yung data. I hope na ating naunawaan ngayon ang ating lesson ngayong hapong ito. Alam nyo ba mga anak, kagaya din ng pag-i-interpret natin ng data, napakahirap na sa isang tao mga anak na husgahan kaagad yung kanyang nakikita. Kagaya nung pag-solve natin sa bar graph, kailangan nating i-analyze muna ang isang data para natin masabi kung ano nga ang meron doon. So sa pag-a-analyze natin ng mga tao, ay kailangan mga anak, as much as possible, ay huwag po tayong manghusga kaagad sa kung ano yung nakikita natin. Kasi bagamat yun ang nakikita natin, hindi natin alam kung ano ang relasyon ng taong ito sa Panginoon. So iwasan po natin ang manghusga ng ating kapwa, bagkus tingnan natin ang ating sarili kung tayo ba ay kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. So I hope may natutunan kayo sa araw na ito, and kung nagustuhan ninyo ang ating video discussion ito, ay maaari po bang i-click po ninyo yung thumbs up button, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, maaari nyo din pong i-click ang subscribe. Thank you very much po, at abangan po ang ating susunod na video discussion sa araw na ito, lalo na sa ating pong math. And ito po muli si Sir Jet, and nagsasabing, may God bless us all.